Now back to Face dito sa TV5. Mukhang may basihan po ang sinasabi ni Nanay Nelly dahil ang tapang-tapang ni Ellen. At kanina po habang nagko-commercial break tayo, makailang beses kong pinaalala kay Ellen. Palibasa kasi ikaw may gusto sa anak mo! Kaya magpakasal mo! Palibasa laki ko sa kalsada! Nagawa ko yan mo! Salbahin sa anak mo kasi ikaw! Dali lang po. So, isa-isahin natin yan, Ellen. Nung nagsama kayo ni Jake, nung naging kayo, gaano katagal ka ba niya niligawan? Kasi ang sinasabi ni Nanay, marami siyang naririnig kwento-kwento tungkol sa'yo. Saan ba? Okay. Nandun na tayo. Saan kayo nagkakilala ni Jake? Kasi po siya, driver, conductor ng bus. Oh. Tapos noon, pasahero Ilang po taon niya ka ako. nun? Mga 18. Tapos, si Jake, ilang taon? Mga 19 po or 20 something. Mga ganun po siya. So, niligawan ka? Opo, sa Gaano katagal bus. kang niligawan? Sa bus? Ilang Mga oras? 2 buwan lang po. Okay. Sinagot ko na po siya kasi mukha namang mabait. Di naman mukhang adik. Oh. So, nung sinagot mo siya, kaninong naging usapan yung ipapakilala ka na sa nanay ni Jake? Siya? Si Siya Jake? po. Okay. Nung nakilala mong una si Nanay Nelly, maayos naman. Maayos kasi plastic pala niya. Yan. Ikaw ang plastic. Hindi ako, Hindi ikaw. ako, binabalik ka Bakit? na. Okay, bakit mo sinasabing plastic si Nanay Nelly? Kasi yung una po niya ako nakilala, bait-baitan. Kung wala, mabait. Hindi ako sa'yo mabait. Sarap ng pagkain. Hindi ako sa'yo mabait. Bakit mo sinasabing nagbago at bakit ka galit na Siguro galit? po, na galit po ako dyan dahil yung mga gamit ko, yung mga, ko po, pinakailaman niya. Tapos yung mga ginagawa ko sa bahay nila, lahat, sinusundan niya ako, lahat na lang. Natural, dahil di ka pagkatiwalaan. Bakit po ninyo sinasabing hindi niyo siya napagkakatiwalaan? Hindi po. Nagawa ko po yan dahil sa anak mong adik, barkada lang inoatubad. Sandali lang, kailan mo nalaman na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Jake? Dalawa na At anak mapapatunayan mo yon? namin. Opo, kasi nakikita ko po siya sa CR mismo namin. So bakit ang sinasabi ngayon ni Nanay Nelly ay ikaw ang laging wala sa bahay, naiiwan ang mga bata sa kanya, nakikipagbarkada ka, Nagawa ko po yun nakikipag-inuman ka? Oo, nagawa ko po yun dahil sa ginagawa po nila sa akin. Hindi po ako binibigyan nila ng pera. Doon niya nire-remit. Kaya nasabi ko sarili ko na discourage po ako. Wala pala akong kwentang asawa. Ina sa mga anak ko. Kaya ko yun nagawa. Kung ganon ang problema, Ellen, bakit doon pa kayo tumira kay Nanay Nelly at hindi yung kayo Kasi bumukod? siyang matanda na yan, sulsulan sa anak niya. Huwag kaming lalayo. Siya na magpapalamon sa anak niya. Hindi na niya pinatrabaho. Natural, kasi nakikita ko ang sitwasyon ninyo. Bakit? So parang ang sinasabi mo, kasi Ellen, ikaw may gusto sa anak mo. Kaya kalagkarin mo Hindi ko anak mo. napagkatiwalaan. Kasi isang Hindi mo kalawit lang pwedeng sa'yo, sabihin na sumasama ganon. ka na sa mga lalaki. Kaya ko yung nagawa kasi anak mo, walang trabaho, lasinggero, adik, sunod-sunuran sa mama. Sinungaling. di ba sabi niya may trabaho, konduktor? Natanggal na po dahil yun nga po nang nangyari. Anong nangyari? Kalabit kami sa kumpare ko. Oh. Natuklasan na sila. Oo, dahil ginawa ko So yun. sa totoo, sa'yo yung bra Opo, sa akin. na nalaglag. Sinong nakalaglag nung bra? Si Kuya Gimo po, nasa bulsa po talaga niya kasi hindi ko expected na... O so bakit ikaw ang galit na galit? May nagawa ka rin pala. Umpisa pa po, sama talagang ugali ng matanda na yan. Kaya ang loob ko parang nabibiyag pag makikita ko yan. Yan lang ang sinasabi mo. Kasi nagagalit ka nga dahil sa akin iniintriga ang pera. Kasi kung sa'yo intriga ang pera... Wala kang pakialam. Ay, wala kang pakialam. Nandun So ako sa bakit? Okay, Nanay Nelly, sandali lang po. Nay, sandali lang po. Pinaghirapan So yan. bakit Wala kang natanggal sa pakialam. trabaho si Jake? Sabihin mo wala akong pakialam. So bakit natanggal sa Andun ka trabaho si bahay. Jake? Dahil nga nagkaaway sila ng kumpare ko. Doon siya nagtatrabaho. Opo, nagsalpukan silang dalawa. So sinong may kasalanan nun?
Siyempre, yung kumpare namin kasi... Ikaw? Ikaw ang may kasalanan. Ako nga, o bakit? Anong pakialam nyo? Lumilitaw ang pagkaugaling kalsada. Oh, nagawa ko. Nandoon na nga tayo. Pero nagawa ko yung yun. problema na hindi pagbigay ni Jake ng pera sa'yo, si Jake ang may desisyon nun. Silang dalawa. Silang dalawa. Hindi, kasunod-sunuran lang ako at saka sinabi ni Jake na... Sinungaling. So ngayon, walang trabaho si Jake. Paano kayo nabubuhay? Sa pamagitan ng matanda na yan. Oh, Nangungupit edi ako sa dapat nga ilalim. magpasalamat ka pa. Dahil gumawa ka na nga Bakit ako ng... magpasalamat? Ilalaki yung anak niya. Karapatan niya kaming buhayin. Hindi sa ganon. Pero kasi... okay. Elena, liwanagin natin ha, para... Ilatag lang natin para maunawaan mo. Ilatag lang natin na wala ng trabaho si Jake dahil kanino? Dahil sa akin. Dahil sa ang Huwag ginawa kayong mo maingay. Hindi ay... sa problema. Akin to. Okay, sandali lang. Nawala ng trabaho si Jake dahil kanino? Sa akin. Dahil ang sabi mo, may kumalabit sa iyo na si Kuya. Imo. So kung Kuya ang tawag mo, bakit kanya kinalabit? Dahil po naawa po sa sitwasyon ko na nandukot na lang po din ako ng pera sa tindahan para may pangsugal, panggastos sa panggatas ng anak ko. Ay, nakakatuwa naman yun. Nandukot ka para may pangsugal. Oo, Yun na nga, walang hiya kasi talaga po, yan eh. nagawa ko po yung pagsusugal ko dahil nawala na nga akong tiwala sa sarili ko dahil sa matanda na yan tsaka anak. So parang doktora, ang sinasabi dito ni Ellen, kaya niya nagagawa ito dahil sa mga ginawa sa kanya ni Nanay Nelly. Pero ang nangyari kasi kay Ellen, alam mo ito Ellen, ang hindi mo naiisip malinaw na lahat ng mga di umano ay binibintang sa'yo ni Nanay Nelly. Na una, sinasabi niya, laking kalsada ka daw kasi, palainom ka, hindi mo inaasikaso yung mga bata, ganito. Ginawa mo nga kasi lahat Parang nagkaroon tuloy siya ng parang, kumbaga parang, ano bang tawag doon? Pagkakatuldok doon sa sinabi niyang, totoo ang sinasabi niya kasi ginawa mo yung mga sinasabi pa lang na paratang parang imbis na pinakita mo, iba. Parang gano'n, di ba? Paano may papaliwanag kay Ellen yun, doktora? Ano yan at siya, di ba? Parang ikaw isang, may nakita kang taong gano'n. Tapos, ay, bali-balita, ganyan. Kaso, ikaw mismo, inulit mo yung lahat ng sinabi. Parang nagkaroon ng checklist si nanay. Naku, lahat pala ng sinabi, correct. So, meron tinatawag na affirmation and confirmation. Ang nakalaan. Oo. Kung sasabihin mo sa aming lahat, Kaya ako yung ginawa para sa anak ko. Hindi mo yung ginawa para sa anak mo. Bakit? Hindi. Pero ginawa ko yun para may gatas sa anak ko. alam mo, Ellen, kung pagpapatuloy mo kasi na ganyan ka katigas at ganyan ka sumagot at sinasabi mong laging wala kaming pakialam, bakit pa tayo mag-uusap dito kung ayaw mo rin naman palang magpatulong? So, paano ka namin matutulungan kung ganyan ka? Kasi ang sinasabi namin dito, nung sinasabi ni Nanay Nelly na sumasama ka kahit kanino, punta ka ganito, ganyan, sasabihin mo, ayaw mo nang may nakikialam sa'yo. Una sa lahat, dapat tinanggap mo sa sarili mo, hindi ka na dalaga. May karelasyon ka. So, ibig sabihin, meron kang kailangang sakripisyuhin para sa sarili mo. Kaya lang, binigyan mo ng tuldok lahat ng mga inaakala lang ni Nanay Nelly na baka hindi totoo, tinotohanan mo eh. Sino ang nasira? Ikaw. Sino ang nahirapan? Ikaw. Sino ang nalugi? Ikaw. Sino ngayon ang kumbaga magtitiis na harapin itong lahat ng problemang ito? Yung mga anak mo na inosente. Wala po akong pakialam. Hindi naman ko napabayaan ang anak ko eh. O, edi wag na tayo mag-usap. Tapusin na natin to. Wala ka naman palang pakialam.
Gusto mo, wag na natin to ituloy? Kung wala ka naman pakialam, wala kang pakikinggan, wag na. Uwi na lang tayo. Mga kasawsawan, mukhang kailangang mag-isip-isip ng maraming beses ni Ellen sa sinasabi niyang wala tayong pakialam. Oo nga, Chang. Ang nakakalungkot kasi, eto na naman, may 2 bata na namang apektado na hindi natin alam kung karapat-dapat na manatili sa nanay o mapunta sa poder ng tatay. Ano bang boto nyo? Sa tingin nyo ba sobrang ang pakialamera ang si Nanay Nelly dito kay Ellen? At sa tingin nyo ba ang mga nagawa ni Ellen ay dala na rin ng pangingialam sa kanya? Kayo nga ang maghusga. Magboto hands tayo. Sige na, pula ba kayo o puti? Go! Nako, malinaw na malinaw! Ang itinaas Chang ng ating mga sausawero at sausawera ay isang kulay lamang at ito nga ay ang ating kulay na puti. Kasi nga nagulat tayo siguro ng lahat sa tapang na ipinakita nitong si Ellen laban kay Nanay Nelly. Ako nga kasi mismo pakiramdam ko kahit na anong mali ang gawin ng nanay ko ni hindi ko mapanlilisikan ng mata. Yan ang ating boto hands, Chang. Ebe, ano man ang mangyari, babawiin daw niya ang kanyang mag-ina sa kumpare niya. Eh bakit ka ba iniwan? At parang gulong-gulo na nga rin daw siya sa lahat ng nangyayari. Narito po ang anak ni Nanay Nelly na kinakasama naman ni Ellen na si Jake Lorica. Pasok! Jake, isa-isahin natin ang lahat, ha? Ano ang nangyari at iniwan ka ni Ellen? Dahil po sa nanay ko. Oh. Kasi lagi po silang nag-aaway. Siguro hindi na po niya natiisan si nanay sa ugali. Ang Kaya- isa sa kinagagalit niya at kinagigigil niya ay ang puntong bakit kay nanay ka nag-iintrega at hindi sa kanya? Kasi nga po marami akong nababalitaan na pag binibigyan ko siya ng pera, Ay, ano kaya mga nababalitaan na yon ni Kuya Jake? Meron talagang ginagawa itong si Ellen. Ano yan? Abangan ninyo. Magbabalik po ang Face to Face. Hindi ka inaabutan ng pera. Ba't hindi ka nagtrabaho? Ba't pinili mong mag-tongits at mag-bingo na lang? Eh, hindi ko iniisip na magtrabaho. Oh, Nalabas- di ba kaya ka lumayas doon sa probinsya, nagpunta dito para Nalapit magtrabaho? na lang ako kasi sandali ng pera. Magtrabaho pa ako. Matagal magkapera. Ay, te, iba ka? Okay, ikaw na talaga. You're the one. Ikaw na. Ako nga nagtsatsaga 12 oras nagtatrabaho para magkapira. Facebook sausawa na mga kapatid. From Femi M. Havil. Hello, Miss Amy. Parati kaming nanonood ng F2F dito sa Bahrain. Minsan nakakatuwa, but sometimes nakakatouch yung mga story ng mga tao. And in the end, meron tayong mapupulot na lesson. Miss Amy, pwede bang pakibati mo naman yung mother ko at ang aking friend na mag-birthday this Sunday na si Inang Consing Musni. 83 years old na siya. Parati siyang nanonood ng Face to Face. Thanks and more power to you.